Kung napanood nyo na yung dati kong video tungkol sa paglubog ng Jakarta, Indonesia, inanunsyo na noon ng Indonesian President na si Joko Widodo ang desisyon na ilipat ang kabisera ng bansa mula Jakarta patungo sa bago nitong lugar sa probinsya ng East Kalimantan sa isla ng Borneo. Ang Jakarta ay maraming kinaharap na problema, kabilang na ang matinding traffic, pero ang pinakamabigat nitong suliranin ay ang unti-unting paglubog ng syudad. Ayon sa UN Intergovernmental Panel on Climate Change, mula taong 1993, halos nasa 3 mm kada taon ang itinataas ng tubig dagat sa buong mundo at nangunguna ang Jakarta rito sa 10 pangunahing syudad sa mundo na unti-unti nang lumulubog, kasunod ng Maynila ng Pilipinas. Ikatlo ang Ho Chi Minh City sa Vietnam, New Orleans sa Louisiana, United States, Bangkok, Thailand, Osaka, Japan, Dhaka, Bangladesh, Shanghai, China, Venice, Italy, at Alexandria, Egypt. Ito ay 10 nangungunang bansa pa lamang na nahaharap sa matinding banta ng pagtaas ng tubig sa karagatan. Pero sa buong daigdig ay itinatayang nasa 4,000 na malalaking baybaying syudad ang apektado ng tumataas na tubig ng karagatan. Una nang nabanggit ang problema ng Maynila noong 1960s nang umantong ang industrialisasyon sa pagtatayo ng napakarami infrastructure project dito. Sa kasalukuyan, sa tuwing sasapit ang matinding pag-ulan, maraming lugar sa Metro Manila ang binabaha. Bagamat bumabalik din naman ito sa normal makalipas ang isang araw dahil sa mga flood control projects. Ilang dekada nang nakararaan nang itigil ng pamahalaan ang malawakang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa. Ngunit sa resulta ng isinagawang pag-aaral ng World Bank kamakailan lang, sinasabing patuloy pa rin sa paglubog ang Metro Manila. Ang mas malaking banta ngayon ay ang pagtaas ng level ng dagat dulot ng climate change na siyang tumutunaw ng mga malalaking tipak ng yelo sa polar region. Well, ang problema ng Maynila hindi naman kasing lala ng Jakarta. Gayunpaman, wala tayong inaasahan na plano na ilipat ang kabisera ng bansa sa ibang lugar. Ngunit dahil sa iba pa nating mas matitinding problema tulad ng traffic, may ilang ahensya na ng pamahalaan ang nagdesisyon ng ilipat ng kanilang mga opisina sa labas ng Metro Manila, tulad na lang ng Department of Transportation na nasa Clark City, Pampanga ng kanilang headquarters ngayon. Noong early 2000s, may isinagawang pag-aaral sina Dr. Kelvin Rodolfo at Dr. Fernando Siringan patungkol sa paglubog ng lupa sa Kamanava. Ang Kamanava, ito yung binubuo ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Dito nakita ang unti-unting paglubog ng mga kalupaan dito. Bukod sa Kamanava, maging sa ilang bahagi ng Metro Manila at ilang bayan sa Bulacan at Cavite ay napag-alaman ng malakas na paglubog ng kalupaan dito. Ayon sa pag-aaral, nasa 5 cm ang nilulubog ng lupa rito kada taon. Kumbaga sa 10 taon nasa kalahating metro na yon. Ibig sabihin nasa halos 1 metro na yon sa 2 dekada. Pero bakit nga ba lumulubog ang lupa sa ilang syudad ng Pilipinas? Well, iba-ibang factors. Ayon kay geologist UP Professor Mahar Lagmay ay may mga lugar daw kasi na ang ilalim ng lupa ay may parang buhangin. At yung parang buhangin na ito ay may lamang tubig na tinatawag na groundwater. Kapag nabawasan ng groundwater na ito ay nagiging natural ang paglubog ng lupa. So ano naman ang dahilan ng pagbabawas ng groundwater? Well, marami ring factor kung bakit unti-unting nawawala ang groundwater sa ating kalupaan. Dito sa atin ay natural lang daw ang pag-compact ng lupa dahil sa tagal ng panahon. May factors din daw ang mabilis na pagdami ng pagtatayo ng mga infrastructure projects at mga bahay na kung saan hindi nare-replenish ng tubig ulan ang nawawalang groundwater sa ilalim ng lupa dahil natatakpan na ito ng mga sementadong kalsada at establishmento. Ayon naman sa DENR o Department of Environment and Natural Resources ay sang-ayon din daw sila sa isinagawang pag-aaral ng National Institute of Geological Science sa UP Diliman. Ayon naman sa isinagawang pag-aaral ng DENR, ang dahilan daw ng paglubog ng ilang parte ng Metro Manila ay ang excessive daw na pag-draw ng groundwater. Ito raw yung mga lugar na dating hindi naaabot ng service provider ng tubig kaya napipilitan ng mga residente doon, lalo na yung mga industrial na umugot ng tubig sa pamamagitan ng deep well. Kaya isa ito sa naging dahilan ng mabilis na pagbawas ng groundwater na nagdudulot ng pagbaba ng lupa. Ayon sa DENR ay kailangan daw itong ikabahala ng bansa. Sa ngayon, ang paggamit ng poso ay regulated naman daw ng gobyerno at kinakailangan ng permit bago gumamit nito. Gayunpaman, ang crucial daw dito ay yung mga industrial user na gumagamit ng deep well.
Isa pa raw sa nakakatakot dito sa mga lugar na lumulubog ang lupa ay yung mga malalapit sa dagat dahil katagalan maaari raw itong pasukin ng tubig hanggang sa tuluyan na itong bahain at lamunin ng dagat. Bukod doon, napag-iiwanan na rin tayo pagdating sa urban development. Kaya isa sa mga challenge para sa mga urban planners ay kung papaano maremedyohan ang mga existing old cities. Isa pa sa factors ay ang global climate change. Katunayan, ayon sa Geophysical Research Letter dito sa Pilipinas, sa pagitan ng taong 2015 at 2020, 7 beses ang binilis ng pagtaas ng average sea level dito. Ayon kay Dr. Fernando Siringan ng UP Marine and Science Institute, isa ang Maynila sa maapektuhan ng pagtaas ng tubig sa dagat at ang isa sa itinuturong dahilan ng pagtaas ng dagat ay ang climate change. Sa nakalipas na ilang dekada kasi mas umiinit ang temperatura ng mundo dahil sa paggamit ng fossil fuels o enerhiyang galing sa kalikasan gaya ng coal at natural gas. At dahil umiinit ang tubig dagat, ito ay umaalsa kaya may kontribusyon ito sa pagtaas ng dagat. Isa pa sa bahagi ng climate change ay ang pagtunaw ng ilang glaciers o yelo sa polar region na siyang nagdadagdag sa tubig sa ating karagatan na kung saan nagdudulot ng pagtaas ng tubig sa dagat. Kasama rin sa climate change ay ang pagbabago ng lakas ng hangin na tinatawag na trade winds. Ang trade winds na ito ay hinahagod niya ang tubig sa Pacific Ocean at ito ay dinadala sa Pilipinas. Kumbaga mas maraming tubig ang itinatambak dito dahil sa hangin na to na nagko-contribute din sa pagtaas ng dagat. Ayon sa Greenpeace East Asia, pagtungtong ng taong 2030, posible na raw lumubog ang ilang bahagi ng Maynila at dahil dito malaki ang posibleng mawalang pera sa ekonomiya ng bansa na maaaring abutin ng mahigit 39 billion pesos. Sa ngayon, ang Manila Bay ay tumataas na ang tubig ng 13.24 mm kada taon ng sea levels nito. Sa ginawang app ng Pag-asa, makikita ang mga lugar sa bansa na posibleng lumubog dahil sa pagtaas ng tubig. Sa pagtaas lang ng 1 metro ng tubig sa Manila Bay, marami ng bayan at syudad ang maaaring lumubog at lalawak pa ito sa patuloy na pagtaas ng tubig sa pagdaan ng panahon. Ayon kay UP Professor Mar Lagmay, isa sa pwedeng gawing solusyon ay dapat mag-increase daw ng surface water supply ang mga lugar na hanggang ngayon ay gumagamit pa rin ng deep well. Dahil habang lumalaki ang populasyon sa pagdaan ng panahon sa mga lugar na to, ay sigurado daw na mas tataas pa sa 5 cm ang ibabagsak ng kalupaan. Bukod doon ay dapat na rin daw i-decongest ang mga syudad na matataas ng populasyon tulad ng Metro Manila. Kailangan na raw i-decongest ang Metro Manila at ilipat sa ibang lugar. Ayon naman kay Dr. John Manalo na isang climatologist ng Pag-asa at DOST, isa sa paraan para masolusyonan ang problemang ito ay mabawasan ang emission natin ng greenhouse gases tulad ng usok na inilalabas sa mga tambutsyo ng mga sasakyan at sa mga pabrika na nagpuproduce ng atmospheric gas tulad ng nitrogen, carbon dioxide at iba pa na kumukontribute naman sa pag-init ng daigdig. Samantala, umaasang lahat na magagawan ng paraan at masusolusyonan ng banta ng tuluyang paglubog ng Maynila at ibang bayan at syudad ng ating bansa na hindi tayo magaya sa dinanas ng Jakarta, Indonesia. Hindi man natin mapigilan ng climate change sa simpleng paraan tulad ng pagbawas ng paggamit ng fossil fuel tulad ng coal at natural gas ay maaari tayong mapag-contribute para mapigilan at maiwasan ng tuluyang paglubog ng ating lupang sinilangan.